Habang nasa Hawaii ang kapitbahay at kaibigan kong si Angel, ako ang nag-alaga ng bahay at mga alaga niya. Biyuda si Angel, kaya ako ang inatasang magpakain, maglinis ng litter box at maglaro kasama ng dalawa niyang pusa at matandang Yorkie. Madali lang naman ang trabaho, pero habang wala pa siya, namatay ang aso niya. Tumawag ako sa kanya, ginawa ang kinakailangan at inilagay ang katawan ng aso sa freezer gaya ng bilin niya. Kinagabihan, matapos ang lahat ng abala, pumunta ako sa likod ng patio para magyosi. Mga hating gabi na nang sinimulan kong ayusin ang gamit ko, patayin ang mga ilaw at maghanda ng umuwi. At saka ko narinig iyon, isang tahol. Pero hindi mula sa isang aso, isang boses ng lalaki. Parang ginagaya lang ang pagtahol. Napahinto ako, lumingon, at tumingin sa paligid. Nasa kaliwa ang bahay ko, may bakanting bahay sa kanan. At nasa likod naman ng isang bahay na may motion sensor na ilaw. Walang tao. Tapos, narinig ko ulit. Minsan, tapos ulit. Parang may nakatayo sa kabilang panig ng bakod, nanunukso. Mas lumakas at mas naging madalas ang pagtahol. Para bang may isang taong aliw na aliw sa pananakot sa akin. Pero ang pinakakakaiba, hindi ito naramdaman na parang tao. Hindi ko maipaliwanag pero may mali. Hindi ko na hinintay malaman kung ano iyon. Tumakbo ako palayo. Habang mas mabilis akong tumatakbo, mas lumalakas ang tahol. Pero nung makarating ako sa harapan ng bahay, biglang tumigil. Tahimik. Hindi ako huminto hanggat hindi ako nakapasok sa bahay ko. Pinakalma ako ng asawa ko, pinakinggan ng kwento, at sinabing baka prank lang ng kung sino. Gusto kong maniwala, pero nanginginig pa rin ako sa takot. Makalipas ang ilang araw, nagyoyosi kami ng biyenan ko sa labas, at bigla kong naikuwento ang nangyari. Matapos kong sabihin ang lahat, hindi man lang siya nagulat. Tumango lang siya at sinabing, si Rex yun. Napakunot noo ako. Sino? Ipinaliwanag niyang dati, ang yumaong asawa ni Angel na si Rex ay mahilig mang-asar sa kanya sa pamamagitan ng pagtahol mula sa likod ng bakod. Kinabukasan, sinabi ko kay Angel. Tumawa lang siya at sinabing, ganyan na ganyan ang ginagawa ni Rex dati. Simula noon, hindi na ako bumalik doon mag-isa kapag gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng ating kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga nakakakilabot na kwento, siguradong magugustuhan nyo ang kanyang content. Mapapakinggan nyo ang mga pinakanakakatakot at nakakakilabot na horror stories. Kaya't mag-subscribe na at maghanda sa mga gabing puno ng kilabot at takot. Narito ang channel na pwede niyong puntahan para sa mga bagong horror stories. Ingat at huwag kalimutang manood ng may kasamang ilaw.